in our automotive class, we will be tackling moving and positioning vehicles. So you will be having a field study. I will show you how our mechanics move their vehicle and position them. So first, you must prepare your questions to ask the mechanics what are they doing. Ask what are the parts of the car that are very important in moving a vehicle. So this question will be answered when we will be having an interview with the mechanics. A few moments later. So we welcome you here in our automotive in Motorpole. So this is our guest mechanic. Ano yan? So he is checking the flywheel. What you say? Here, the pump. This is the radiator. So commonly, ang nilalagay dito kulang. Ano ang purpose nito? Para hindi mag-overheat. Control the temperature of the engine. Water ang ginagamit natin dito sa Pilipinas dahil walang winter. Yung winter ice, ay kulang ang ginagamit sa ibang bansa dahil may snow sila doon, pwedeng tumigas yung water. Dito sa atin, summer at rainy season lang, kaya pwedeng tubig. So magtanong tayo sa ating mga mekaniko. Sir, ano po ba yung heart of vehicle? Yung heart? Yes, sir. Ito mismo. Yung tinatawag natin na engine. Itong buo na to. Malaki na bakal na to. Next question. Nagtanong na. Sir, ano po yung itim na yun? Saan na itim? Ito. Yan naman ang tinatawag natin na air cleaner box. Diyan nalalagay yung filter ng hangin. Air filter. Wala nang katanungan. Ito, tanungin nyo to kung ano to. Hindi sting ito Hindi sting to. Ito yung bumubuhay sa makina kaya gumagana. Ano tawag dyan? Ito ang tinatawag natin na gasoline. Sir, so magkaiba po ba ang diesel sa gasoline sa gasoline engine? Nice question. Good. Ang gasoline engine, ito yung gumagamit ng gasolina. Yung diesel engine, yun naman ang gumagamit ng diesel. Itong makina na ito yung tinatawag natin na gasoline engine. Ayan pala ang gasoline. Yung diesel engine na nandun sa parking lang, di pa walang space dito sa motor pool, kaya mamaya na natin gagawin. Sige, sir. So additional sa info na sinabi niya, mapapansin nyo yung gasoline engine may spark plug. Kuryente ang sumusunog dun. Sa diesel, compression. Walang ganito. So, klaro. Kung gusto nyo, punta tayo dun sa diesel engine para makita nyo kung paano namin paganahin yung makina. Sige. A few inches later. May positioning tayo. Simulan natin muna sa moving. So, ano yung mga naisip niyo pag sinasabing moving a vehicle? Backward? Ano yung Forward. Forward. Walang tayo. Yung mga diagonal. So, bakit may diagonal na movement ng sasakyan? Hindi lang ata sa banti. Very good. Yun, steering wheel. Yun yung nag-guide sa sasakyan, nagkukontrol kung saan ba tayong pupunta ng sasakyan.
i-demonstrate ni Mr. Marcelito yung backward na movement ng sasakyan. 12 seconds later. Patras lang siya. Abante. Gagawin yung diagonal dahil medyo masikip yung parking lang. Halimbawa lang po diagonal yung parking. May linya ito. Kaya hindi straight. Ito naman, parallel parking yung ginagawa nito. Parallel parking. So, yan po ba yung backward na style ng parada, yung nakatalikod ang parada? Yes. Ay, Ganyan, nakuha yung quit. oo nga. Good. Kung wala namang sasakyan na nasa harap yung pit. Yan. Backward. Front position. Diagonal. O diagonal. Parallel. Parallel. Pag may sasakyan dito sa tabi, ganun. Diagonal, ganun. Parang ganyan. So, yan yung mga movement at positioning. Punta tayo sa room para i-discuss natin mga bakal ko. A few moments later. Ito yung mga makikita niya sa markings ng yung tabuan, yung shifting level. Makikita niyo yun, yung ginaganon. Hindi ganun. Yung mga nakasulat dun sa taas, ito, pag manual. Ito naman, ganito dahil letters sa automatic. So, saan nyo mapapansin yung manual at automatic yung pedal sa baba. Diba yung ordinary na sasakyan, tatlo. Clutch, brake, accelerate. Itong automatic na to, wala ko pa. Wala yung clutch. Sinasabi yung automatic yung shifting gear. Ito yung karaniwan ginagamit at start. Ito yung ginamit ito, lilipat yung kaluluwa nyo. Dapat kinahitay lang. So, nandito natin ng mga mekaniko para i-explain yung 1, 2, 3, 4, 5 neutral and reverse. So, ano yung mga number na yan? So, itong number 1, ito yung first gear. Number 2, second gear. Hanggang sa number 5. So, kung yung shifting lever mo nandito sa number 1, anong movement ang gagawin ng sasakyan? Backward or forward? Forward. Forward. So kung dito naman sa reverse ng movement, backward. Okay, bago. So punta naman tayo sa automatic. Excuse me, sir. Okay. Ano yung mga pangalan, kung hindi nyo nabisa yung mga first gear at first gear hanggang fifth gear, ano yung pangalan yan sa Spanish? Yung mga talagang nadidinig natin. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. So, medyo nyo na. Mr. Christian, pakituro nga yung kwarta. Yung number 4, sir. Hindi yung nasa wallet ko. Yung primera. Yung number 1. Tercera. Sir, taping ako, wala pa question. So, ano yung gamit ng letter N? Mega.
Ito, sabi ng yung guru, magaling na guru, ito yung neutral. Letter N. Ay, galing. Tanong mo sa yung guru. So, neutral ilalagay niyo sa di ba, ganito yung shifting lever nyo. Primera, segunda. Parang ganito lang. Primera, segunda. Lalampas yung neutral. Tapos, tercera, cuarta, quinta, reverse. Ganito yung shifting lever nyo pag ganyan. Ganito. Parang orasan ba? So, pag nakasentro na ganyan, yan yung neutral. So, ano ba pa? Yung sige ng neutral. Ito ang isa sa pinakamahalaga. Pag start nyo ng sasakyan at naka-neutral, diyan may galaw. Parang, tignan nyo na yung pag start nyo ng sasakyan, umaandar yung sasakyan pero dito magalaw. Ito yung neutral. Walang gear na nakasagi. Pag ginanong mo yung shifting lever mo, aaban yan. Eh, parang connection lang yan, ganyan lang. Pag nag-shift ka dito, ganun, ikot na yung ikot, kung ikot to. Pag ganun, ikutin na itong first gear. Atakin yung sasakyan. Yan yung sige ng neutral. Understand? Okay. So, pagpanaman tayo sa automatic transmission. No, ibig sabihin kung letter P, parking. N, neutral. D, drive. First gear. Second gear. Reverse. So, anong silbi itong parking? Sir, for parking, ang park kasi pinaka-importante sa automatic ay sa automatic sasakyan. Kasi pag nasa traffic ka, pili mong i-park tapos wala ka nang apakang plino. Yung importante na park na automatic na sasakyan. Okay, salamat. So, itong neutral, sabi ng guru, itong drive. Parang yung drive na kasi is parang gear sira ng manual din yan. Parang isang gear na parang quinta o cuarta eh. Itong number 1, ano din? Ano yan sa manual. So, klaro. So, additional, kasi sinabi lang ating mekaniko, bakit karamihan sa mga babae na bumili ng sasakyan, mas prefer nila ito. Bakit? Yes. Mas madaling gamitin ito. Sayaw-sayaw yung babae, ayaw ganun. Yung gusto ng babae, ito. Tapos parang parking, neutral, drive. Gear 1, gear 2, reverse. Ito yung ginagamit nila sa highway. Para may computer box to, pag steady yung sasakyan mo, pabilis ng pabilis. Kaya nilagyan nila ng ganito pang control. Ito yung parang relax lang ba? Control to para sa mga curves. Yung reverse, halata naman, sa salitang reverse pa lang, atras. Reverse hindi racket. Yes, racket mode. So, yan yung automatic at manual. Yan ang pinaka-importante sa moving at positioning vehicle. That's the core element. Okay, see you next week. We will have a practical example.